Wonderful God, hallelujah, hallelujah. Praise God.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Amen. Okay, dala ko tayo sa mga prayer request. Kung mayroon pong prayer request po. Hallelujah. Kung wala pong prayer request, tayo po ay magpatuloy na po sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Laman ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen and amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon sa kanyang kabutihan at magandang loob sa ating buhay. At ang Diyos ay patuloy po nagbigay po sa atin ng kalakasan sa pamagitan po ng kanyang pangako o kanyang malalang presensya ay nandyan po sa atin na kapaligiran kapag ating pong purihin siya, luwalatiin at kalakasan natin ang pagsamba natin sa Panginoon, ang pagpupuri natin sa Panginoon, for God inhabits the presence of His people at sinabi sa kanyang mga salita sa Nehemiah 8:10, chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is your strength, is our strength. Kapag ang Diyos ay natutuwa, ang Diyos ay ibigay sa atin ng kalakasan. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Huli ng Panginoon. Hallelujah. At ang po na bigyan na talakay mga kapatid ang salita ng Panginoon ng pag-aagaw o pagkuha ng mga lingkod niya, mga banal na naglilingkod sa kanyang matapat. At yan po matagal na po ating pong laging nasama-sama mangyayari sa ating buhay at kailangan natin ng magpatuloy sa Panginoon na huwag tayo mainit sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen ba? Panginoon, hallelujah! Ang sabi po sa kasulatan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17,
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout and with the voice of the archangel and with the trump of God and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up. So dito natin kinuha ang words na caught up sa ibang mensahe na pagkasalin ginagawa nilang rapture. So, hindi na ko ng rukul na lang ng caught up. Together with them in the cloud, sama-sama tayo kunin ng Panginoon sa alap-up. And to meet the Lord in the air, and so shall we will be with the Lord. Let us pray, Almighty God, Heavenly Father, bless your word. Bless the one, Panginoon, those who are hearing your word, those who are listening your words, O Panginoon. O God, without you, we are nothing, Panginoon. Hallelujah. We're out the Holy Ghost and fire, O Panginoon. Bless everyone, Panginoon. Bless their servant, Panginoon, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Ano man sa sagawad lang man aming pong sinasaway, aming pong tinatayan sa lugar nito. By the blood of Jesus Christ, by the power of the Holy Ghost, Father, in Jesus' name, pour out the Holy Ghost, Panginoon. Pour out, Panginoon, the joy and happiness, full of glory, Panginoon, Lord. Ikaw lamang makapabigay ng satisfaction sa aming kaluluwa po, Ama. In the name of Jesus Christ, we pray. Lahat sa in Jesus' name. Amen. Sa mga sa Lord once again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise God. Tayo makapunan po. God inhabits the presence of His people. Kapag tayo nagpupulis sa Panginoon, manahan ang kanyang nabalang na presensya po sa atin. At sinabi po sa Tagalog ating babasahin sa araw na iyon ay marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisgaw. At ang mga namatay na sumampalatay kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman magabuhay at natitira ay titipunin sa alapaap at kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid ngayon. Makapiling natin siya magpakailanman. Yun po ang ating pong inaasama-sama. We are hoping and longing na tayo po ay kukunin ng Panginoon. Sa ibang pagkasalin ay rapture o sa root word ng King James ay caught up, pag-aagaw. Amen ba? Tayo ba naghihintay na agawin ng Panginoon? Tayo ba naghihintay na kukunin ng ating Panginoon? Hallelujah! Kung tayo naghihintay sa Panginoon, kinakailangan natin ay manatili sa Panginoon. Manatili tayo maglingkod sa Panginoon na wala pong pagpupupas. Amen. Praise the Lord. Amen. Palapanin na ating Panginoon. Huwag pupupas sa ating panampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Pinabati ko si Manang Elsie na rito pala. Praise God. Hallelujah. I greet you with a holy praise God greeting in the name of Lord Jesus Christ. Amen. So, ang ating pong paksang ngayon ay caught up o pag-aagaw sa mga banal. Kaya, kailangan natin maging karapat-dapat na kukunin ng Panginoon dahil ang kukunin ng Panginoon, yun po ang mga karapat-dapat sa Kanya. Dahil ang hindi kukunin ng Panginoon, hindi karapat-dapat. If we are not worthy, kapatid, we will be left behind. Tayo maiwanan. So, ang kahulugan po ng caught up, ang sabi po ay sa kahulugan ng Greek word, sinasabi nyo, then we who are alive and remain shall be caught up. Ang mga nanatiling buhay, na nanatili na naglilingkod sa Panginoon ay kukunin o snatch up o i-rapture. Kukunin niya, agawin niya. Sa Greek word, ang sinasabi ay harpazo. Harpazo literally means to snatch out. Agawin niya, kukunin o to pick up by force. Sa pilitan, kukunin tayo ng Panginoon dahil mayroong mangyayari sa mundong ito.
Ayaw po ng Panginoon na mapahamak po tayo. Ayaw po ng Panginoon makasama po tayo sa kanyang galit at puot sa mundong na hindi maglilingkod sa Kanya. So, salamat po sa Panginoon na magpatuloy po kayo sa Panginoon. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Magpatuloy po kayo sa Panginoon. Dahil ang magpatuloy lamang sa Kanya ay Kanyang ililigtas. Ang naghihintay sa Panginoon ay bibigyan na tayo ng lakas kagaya ng agila. Sabi po sa Isaiah 40 verse 31, "For they that wait upon the Lord shall renew the strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint." Ang naghintay sa Panginoon bigyan ng lakas. Kagaya ng lakas ng agila na tayo nilipad. Hindi tayo manghihina. Hindi tayo mapapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Sa ating mga, hallelujah, magpupuri sa Panginoon. Yan ang pangako po ng Panginoon. So, sinabi po ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 52, that it will happen in a moment, in a twinkling of an eye. Mangyayari sa saglit, sa isang mata. Sa isang saglit, sa isang mata, as fast as can blink your eyes or snap your fingers. So, subukan mo na pag isang mata. Wala ka na agad. Hindi ba? Mahigit pa mga kapatid sa Apollo 11 o sa mga rocket niya na inimbento ng mundo, inimbento ng tao. Sa isang mata lang. In the twinkling of an eye, yan ay snatch up ng Panginoon. I-call up ng Panginoon. Kukunin niya tayo. At sabi niya, you will be changed. You will be changed. So ang atin pong kalagay katawan ito, baguhin ng Panginoon. Kung tayo ay umutubod na, matanda na, kaya po nang babaguhin na tayo na hindi na ako matanda. Hindi na manghihina, hindi na papangit, hindi na umulog, hindi na magkasakit, hindi na mamatay, hindi na puli na nilang Panginoon. Hallelujah! You will be changed. At ang sabi dyan, you will be metamorphosis. Metamorphosis, yan po ang kahulugan ng pag-change. Ano ang katibayan ng pag-change? Ang uod. Ang uod, dahil sa pagkakang niya, pumunta po sa puno kahit sa dahon, gagapang siya, at sa ilang mga araw sa kanyang paglinling at paghahanda, at siya ay hindi na uod, maging butterfly na siya. Ano ba? Amen ba? Ibig sabihin ang ating paglilingkod sa Panginoon, paghandaan mo. Ang paglilingkod mo sa Panginoon ay nabatag ka sa iyong presensya sa ating Panginoon upang mabago po tayo, upang mag-change tayo. Yan sinasabi ng our posisyon kung paano ang mood ay nagiging paro-paro, naging butterfly. Hallelujah! It is the glorification of God. So, our body will be changed. Tayo baguhin ang ating Panginoon. So, ang pagbabago po sa atin po, kita mo niya ng mga illustration natin, you'll be changed by the fire of the Holy Ghost. Kailangan natin matanggap natin ang fire of the Holy Ghost. Who is the baptizer of the fire of the Holy Ghost? Jesus Christ. He is the baptizer of the Holy Ghost. Sabi niya sa Matthew chapter 3, verse 11 and 12, I'm not worthy to unloose fishes or to bear, but He is the baptizer of the Holy Ghost and fire. Siya ang mag-baptismo ng Espiritu na po. Sabi ni Juan de Bautista na hindi siya kapatawag magtanggal ng panyapak na ng Panginoon. Dahil siya nga ang Panginoon. Kaya, kung hindi tayo minahal ng Panginoon, hindi niya bigay sa atin ang kanyang pangako na tubusin niya tayo, baguhin niya tayo. So, ang pagbabago, mga kapatid, sa tulong po ng Panginoon. Ang glorification, it is the help of God. It is the love of God to change us. Kaya kung hindi po tayo magbago, at hindi po tayo tutulungan din magbago. So, ang pagbabago, nagsimula po sa atin na lalapit sa Panginoon. Amen ba? Kung hindi tayo lalapit sa Panginoon,
Panginoon, hindi tayo tutulungan ng Panginoon. So, ang ating kaligtasan, there is a work. Ang ating kaligtasan, mayroon pong binuhatan, sabi ko sa Isaiah, mga gawa. Ano sinabi sa Philippians chapter 2, verse 12, ang sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Pagsumikapan natin ang ating kaligtasan na mayroon takot at pangilig. So, ang kaligtasan natin, i-work out natin faith with obedience. Ang panampalataya na mayroong pagsunod. Dahil kapag tayo nahikinig at hindi tayo sumunod, magiging useless ang iyong panampalataya. Ang iyong panampalataya magiging patay. Kaya kailangan maging masunurin natin. Sundin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kapag hindi natin sinunod ang Panginoon, nakapahinig ka lang at hindi mo sinusunod, dinadaya niyo ang iyong sarili. Sabi sa James chapter 1 verse 22, if you are a hearer only and not a doer, you are deceiving your own self. Dinadaya mo ang iyong sarili. Kaya, ang pagbabago ay ang Panginoon po tutulong sa atin kapag lalapit tayo sa Panginoon. Amen ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos ay ang ginawa na ng Panginoon lahat. Di-provide ng ating Panginoon. Lalapit talaga tayo sa Panginoon. Kaya sinabi sa Matthew 11 verse 8, come unto me all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kailangan tayo lalapit sa Panginoon. Amen ba? Kapag may sakit ka, ang doktor ba lalapit sa iyo? Hindi ikaw lumapit sa doktor, mapakonsulta ka, at may sakit ka, malupa na dali ka sa ospital. At sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, kung may sakit sa inyo ay dadali sa ospital, sabi niya, pumunta ka sa church, punasan ka ng langis, at pagpaligan ng bilga ng Panginoon. Where can you find the Bible? In James chapter 5, mga kapatid, verse 13 to 16. And visit among you with him all of the elder of the church, and pray and anoint him with and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord will raise him up. If have committed sin, they shall be forgiven him. For the prayer of the righteous man availeth much. Kaya ang panalangin ng matuwid ay maningas sa Panginoon. Kaya kailangan ay lumapit sa Panginoon. Ang langis ay symbolize from the anointing ng Panginoon, symbolize ng Holy Spirit ng Panginoon, symbolize ng kapatid connection ng ating Panginoon. Kaya kailangan magningas po tayo sa Panginoon. Huwag natin patayin ang ningas ng Panginoon. Huwag natin bigatin ang ningas ng Panginoon. Ang ningas ng Panginoon, Espiritu ng Panginoon. Ang sinabi sa Ephesians 4 verse 30, great that the Spirit of God, whereby you are saved in the day of redemption. Huwag mong patayin, huwag mong palumbayin ang ningas ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Papurin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Amen. Kaya nga, sinasabi ni Pablo, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be all changed. Kaya nga, ipinakita ko sa inyo, ang hiwaga na hindi lahat tayo ay matutulog. Tinutukoy yun sa namamatay. Tayo babaguhin niya. We shall be changed. In a moment of the twinkling of an eye, sa isang kanta, sa sandali. At the last trump, sa uling trumpeta, for the trumpet shall sound and the dead shall be released. Ang namatay ay bubuhayin. Incorruptible. Ang shall be changed. Ang babaguhin na wala na pagkabulok. For this corruptible must put incorruptible of incorruption. Ang pagkabulok ay palitan na walang pagkabulok. And this mortal must put on immortality. Ang may kamatayan, papalitan na walang kamatayan. Puri natin ang Panginoon. Ang kamatayan ay papalitan na walang kamatayan. So, nakakahulugan, baguhin tayo ng Panginoon. Babaguhin tayo ng Panginoon. So, ang pagbabago ay sa Panginoon. Sa tulong ng Panginoon. Kaya kapag hindi po tayo lalapit sa Kanya, kailangan natin we need to have a stick in the Lord. Lumapit tayo sa Kanya. Kapag hindi tayo lalapit sa Panginoon, hindi tayo tutulungan ng Panginoon. We're
Where can you find the Bible? Sinabi ng Panginoon in Philippians chapter, 2 verse 13. It is God that worketh in you to do His own good pleasure. Ang Diyos ay titilos sa iyo sa kanyang kaluburan at kagandang loob kung lumapit tayo sa Kanya. Panipuhin natin ang Panginoon. At sabi niya, do all things without murmuring and disputing. Gawin mo ang lahat ng mga bagay na walang pagtatalo-talo, walang pagrereklamo. You need to obey God, don't complain God, but always give thanks to God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kagandang loob ng Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Buhay ka pa. Why? Mayroon layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Papunin natin ang Panginoon. Mayroon layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya pangako ng Panginoon natin nakasama-sama. Ang sabi sa John 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled. This is very common. Mga kapatid, words. You believe in God, you believe also in me. In my Father's house are many mansions. If were not so, I would have told you, I'll go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you into myself. That where I am, there will be also. It is the promise of God na kung saan ang Panginoon, doon rin tayo po. Dahil ipaghanda ay ng Panginoon ng kalagyan. Ipaghanda ay ng Panginoon ng tahanan. Ipaghanda ay ng Panginoon, hallelujah, na magandang tahanan. Ang tahanan natin bulok, ang tahanan natin uga-uga, ang tahanan natin binabaha, ang tahanan nito ay ilindol. Ngunit sa Diyos ay wala na pagkauga, wala na mga pagkabaha, wala na pagkabulok. Dahil baguhin na ng Panginoon. Papalitan ng Panginoon. At ay wala kayong tahanan dito, binabaha, dahil wala natin dito, maraming nababaha, nagugulog na tahanan, nasisira na tahanan. So, lahat mong maiwanan niya, huwag mong mahalin ang mga bagay sa mundo dito. Mahalin natin ang Diyos, ibabuhin natin ang Panginoon. Huwag mo mahalin ang mga bagay sa mundo. Isa sa 1 John 2, verse 15, love not the world, neither the things that in the world. Huwag mo mahalin ang mundo, hindi mahalin mo ating Panginoon. Kaya nasabi sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal natin siya, sundin at ipangilin natin ang kanyang mga alituntunin at ipaghanda niya tayo na tahanan. Hallelujah! Kung ikaw na nahanlang, kung ikaw na malupahan lang, kung ikaw ay nakilala lang, may tahanan ipakalob ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Babaguhin tayo ng Panginoon. Kukunin na tayo. Amen. Kaya kapag tumutulong sa gawain ng Panginoon, you are preparing your house in the Lord. If you are giving your tithes and offering, you are preparing the house of the Lord. Amen. If you are working, hallelujah, one another, helping one another, not glorify yourself. Hello? Amen. Kaya meron pinto nga, sabi niya, Panginoon, bakit ang aking tahanan hindi pa natapos? Bakit siya niya? Ang katulong kong ganda-ganda. Kasi, tinapos niya ba niya tanong sa iyo? Hindi Panginoon, tumulong mo na ako ha. Sabi niya, tumulong ko nga, pero inaangkin mo na puro sa iyo yan. Samantalang, pinakatiwala ko mo sa iyo. Hindi pag-aari natin ang lahat ng mga bagay. Tayo ay mga steward lang ng Panginoon. Katiwala lang tayo ng ating Panginoon. Natin ang ating Panginoon. Lahat tayo papupuri, lahat ng kalawalakihan, binigay sa ating Panginoon. All the glory must belong to the Lord. Puri natin ang ating Panginoon. No place to glory at His presence. Yan sabi sa dalang kasulatan ng 1 Corinthians 1 verse 29. Walang laman ang magpupuri sa kanyang sarili, kundi ang Diyos ay dapat ang pupurihan. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen! So, ang sabi po sa Romans 8 verse 11, pansinin natin ang word na nasinulat po ni Apostol Pablo. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwelleth in you. So, ang Espiritu na nagbuhay kay Kristo mula sa kamatayan ang nananahan sa atin, anong sabi diyan? He shall raise you up from the dead, shall also quicken your mortal bodies by the Spirit that dwelleth in you. So, ibig sabihin, ang Espiritu na nagbuhay ni Kristo sa mga patay,
tinanggap natin, yun din ang magbuhay sa atin. Yan din ang magbabago sa atin. Yan din ang magpigil sa atin. Yan mag-put up sa atin upang sasalubungin sa Panginoon. Yan din mag-aaraw sa atin. Yan din magbago sa atin. Yan din tinatawag ng pagbabago. Ganyan ba? Hindi ka nagagapang kundi lilipat ka na sa pangyayari ng Panginoon. Kagaya ng paru-paro, ang paru-paro hindi ka nagagapang kundi lilipat na. Mga kapatid, hindi pa sa paru-paro kundi papalitan din ng Panginoon ng glorified body. Hindi na nabubulok, hindi na nasisira, hindi na nagkasakit, hindi na namihina. And babuhin natin ang Panginoon. Hallelujah! That's why you need to receive the Spirit of God. If you have not yet received the Spirit of God, you will believe it. Hello? Yan ang totoo. Kapag wala ka pang Espiritu ni Kristo, eh hindi ka pag-aaral niya. Hindi ka pag-aaral ng Panginoon. The Spirit witness the pure Spirit of the children of God. Sabi po sa 16. Romans 8:16. Ang Espiritu na pagkatao sa ating Espiritu na tayo ay anak ng Diyos. Kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka niya pag-aaral. Romans 8 verse 9. We are not in the flesh and the Spirit. So be that the Spirit of God dwelling in you. If anyone have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ang sino man na walang Espiritu ni Kristo, hindi kanya mag-aari. Sino may ari sa iyo? Si Satanas. Hello? Kapag wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka mag-aari. Niya kundi pag-aari ka ni Satanas. Kaya maraming mga nagsimba na naiinip, napapagot, kasi walang Espiritu ng Panginoon, nainitan si Satanas. Sa presensya ng Panginoon. Pero kapag mayroon ng Espiritu ng kwento, tuwa ka. Kung may Espiritu ng Panginoon, nagagala ka. That you are recharging by the power of God. Ikaw ay nag-recharge. Ikaw na nagagala. Ikaw na lumalakas sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen ba? Praise God. Yan po ang kailangan natin. Napalakasin po tayo ng Espiritu ng Panginoon. Notice na sinabi po sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 22 to 23. Pansinin natin ang sinabi po. For we know that the whole world groaning and travailing in pain together until now. So, walang exemption po. Ang buong mundo, ang lahat ng mga nilalang na ito, ay nagkaroon ng kahirapan. Nagkaroon ng kapagitan. Nagkakaroon ng pagdaramdam. Mayaman ka man, mahirap lahat po. Manapalakaya ka man. Ngunit, ang inaasam-asam natin sa verse 23, sabi niya, and not only they, but ourselves also, hindi lamang sila, kundi tayo rin, which have the first fruit of the Spirit, na mayroong unang bunga ng Espiritu. Ang advantage lamang yan, kapag mayroon kang Espiritu ng Panginoon, pinapalakas ka ng Panginoon. Kinukumport ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi ka makasipayo. Hindi ka nanghihina. Wala kasi ka ng Panginoon. Hallelujah. Bagamat sila ay nagreklamo. Bagamat sila ay napapaitan. Ngunit ikaw ay nagagala. Ikaw, hallelujah, namisan sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi dito, ever ourselves grown with ourselves. Kaya natin sabi ay naghihibig. Waiting for the adoption to wit the redemption of our body. To wit the redemption of our body. Kaya ang illustration ko, kailangan ng Holy Ghost. Umapoy ka sa Panginoon. Umapoy ka ng Espiritu ng Panginoon. Kaya naghintay tayo ng redemption na mapuno tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayo magbisawa na mapapuno ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga sinasabi, be not drunk with wine where it exists, but be filled with the Holy Ghost. In Ephesians chapter 5 verse, hallelujah, chapter 5 verse, mga 18. So, yun po ang kailangan natin. Ngayon po, ito po, ang karong kung sabi po sa Romans chapter 11 verse 25 to 26. Romans chapter 11 verse 25 to 26. For I would not, brethren, that we should be ignorant of this mystery. Kaya mga kapatid, na huwag tayo mawalang malay sa hiwag ito. Lest you should be wise in your own concept. Baka maging matalino lang tayo sa ating
diwa o sa ating haka-haka. That the blindness in part is happening to Israel. Na ang pagkabulag ng bayan ng Israel ay bahagya lamang until the fullness of the Gentile become in. Alam niyo po, ang fullness of the Gentile, it is the caught up of the saints. Amen ba? The fullness of the Gentile will come is waiting that all the Gentiles are waiting to God will be caught up. So, kinakaya makumplito ang Gentile, mapuno ang Gentile, kaya pangaral natin ang salita ng Panginoon sa mga hintil at sa mga Panginoon discussions with Christ throughout the world. And the angel comes sa Matthew chapter 24, verse 14, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng inakal at dating ang wakas. Yan ang fullness of the Gentile. Kaya rin na huwag tayong manghihinawa sa magbahagi ng salita ng Panginoon. Kailangan tanggapin si Jesus Christ. Tanggapin pagbuhay ng buhay na wala hanggang may panganak na muli sa Espiritu ng Panginoon. Sa tubig Espiritu ng Panginoon, ay mulapunin natin ang Panginoon. Kailangan tayo ipanak ang muli sa Espiritu ng Panginoon. Para po tayo, hallelujah, ay pupunin ng Panginoon. So, ang fullness of the Gentile, yan po ang contact, yun ang rapture o harpaso, mga kapatid. So, ang contact. At sabi po, kaya ang pangako ng Panginoon sa mga Hudyo ay matutupad pag mapuno na ang hintil, kapag makukuha na tayo. Sabi sa Romans 11:26, and so shall all Israel shall be saved. So, ang Israel ay maligtas. Kapag tayo po ay pupunin ng Panginoon, ibalik na ng Panginoon ang kaligtasan sa Israel. Maligtas talaga sila dahil pangako po ng Diyos kay Abraham. Hallelujah, your seed like, hallelujah, a star in heaven. Your seed like a star in heaven, ang sabi ng Panginoon. Like a sun in the seashore. So, kagaya ng buhangin sila ng pasigan. There shall come out of the Zion that deliver and shall turn away ungodliness from Jacob at magbalik loob sa kasamaan patungo na sa kamanalan ang hapon, ang ako bilang Israel. So, tayo po ay hindi tunay na nasaan. Tayo ay grafted lamang. Hello? Tayo ay grafted lamang. Tayo ay mga idinugtong lamang sa tunay na sanga. Sino tunay na sanga? Ang mga Hudyo. Ito po may salita. Dahil hindi nila tinanggap ang Panginoon. Nabulag sila sa katotohanan. Binulag sila ng Diyos ng salibutan. Sino nabulag sa kanila? Si Satanas. And 2 Corinthians chapter 4 verse 4, that God of this world blind them that they will not know the gospel of Christ. So si Satanas at nagbulag sa kanila si Diablo. Kaya kapag hindi mo naunawaan ang Ebanghelyo, you are still blind. Kapag hindi mo naunawaan ang Ebanghelyo, natili kang bulag. Kaya buksan niyo sa kabutan mo sa Bisaya at kaunawaan ang iyong understanding. Only God can open your understanding and kapunin natin ang Panginoon. Kapag hindi mo buksan ang iyong kaunawaan, hindi mo maintindihan ang Scripture. Dahil sinabi sa Luke chapter 24 verse 45. Pansinin natin. Hallelujah. And God opened their understanding according to the Scriptures that Messiah will suffer and rose again from the dead according to the Scriptures. And that repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. At ang pagsisisi at ang kapatawaran ay pangalan sa Jerusalem. Kung simula sa Jerusalem. Kaya ang Ebanghelyo nagsimula sa Jerusalem. Ang kaligtasan ng Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem ay hindi tumanggap sa kanila. Ngunit salamat sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon at binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Chapter 1 verse 12, for as we have been received Him, give Him a power to become the sons of God. Hallelujah! Hallelujah! Amen! So kapag hindi natin tinanggap si Jesus Christ, ang puot ng Diyos ay darating po sa atin. Hello? Ang puot ng Diyos, if you will not receive God and the gospel of Jesus Christ, the wrath of God will upon you. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8.
God will taking vengeance to them that believe that God and obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Sa Tagalog pa, ang Diyos ang maghiganti ang kanyang puot sa mga hindi maka-Diyos. Hindi tinanggap ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Kapag hindi natin tanggapin ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus, ang puot ng Diyos ay nasa iyo. Kailangan natin tanggapin natin ang Diyos. Tanggapin natin si Jesus Christ, ang kanyang hallelujah, 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 kapahayagan sa ating buhay. Amen. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Hindi. Diba, di niniwala kay Jesus Christ. Tao lang siya. Kahit alam siya, sumo lang siya. It's all His attribute. It is all His ministry. Kaya marami katawagan ng Diyos. Marami sa katawagan, mga kapatid. Kaya, don't limit God. Huwag mo limitahan ng Diyos. Mga kapatid, hallelujah. Kaya ba ng Diyos na gagawin ang lahat? Kaya, hindi ba? For with God, all things are possible. In Luke chapter 1, verse 27, puri natin tayo. Sa Diyos ay walang imposible. Ang lahat ay pwede gawin niya. Huwag mo limitahan ng Diyos na sabihin, kung Diyos ay naging tao siya. Ang ngayon ay naging tao, dahil para tumusin tayo, puri natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, huwag tayo pagbabalaki na kahintil na. Mahaba naman ang pasensya ng Panginoon, pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin, kapag nabunong ng hintil, babalik na kaligtasan doon sa mga Hudyo. Mga kapatid, it is worst thing if you will believe behind. Kahit hindi masamang mangyayari sa kalagayan mo kapag maiwanan ka. Di ba nakakalungkot kapag maiwanan ka? Di ba? Kapag iwanan mo sa buhay mo, umiiyak ka. Kung maiwanan ka sa sasakyan, maiwanan ka. Lalo na kapag maiwanan ka sa pagdating ng ating Panginoon, di ba? Huwag natin, hallelujah, baliwalain ang mga misay ng ating Panginoon. We need to obey the word of God. Hallelujah, hallelujah, amen and amen. Praise God. So bakit niya tinalakay natin ito? Kasi babala po sa atin. Pansinin natin ang word nito. Hello! Pansinin natin ito ang word nito. Ito ang propesya na mangyayari at mangyayari ito. Sinabi sa Hosea chapter 6 verse 1 and 2. Come, let us return unto the Lord. Lumapit po tayo sa Kanya, magbalik sa Panginoon. Lumapit sa Kanya, magbalik sa Panginoon. For He hath turned and He shall heal us. Ang siyang nagbabalik sa Kanya ay pagagalingin ka. Pagagalingin tayo. He hath smitten and He will bind up. Nasaktan ka man, ngunit gagamutin ka niya. Amen ba? Gagamutin ka niya. Sa verse 2, after 2 days, He will revive us. Pagkatapos na dalawang araw, palakasin ka niya. Bumuhay ka niya. And the third day, He shall raise us up. Sa pangatlong araw, bumuhay ka niya. And He shall live in His sight. At manatili tayo. Manatili sa Kanyang presensya, sa Kanyang paningin. Sa verse 6, ang sabi niya, verse 3, then shall we know at malalaman natin if we know the Lord, kung patuloy sa Panginoon, He's going for, is prepared us in the morning. Siya nagtahanda ng araw po, mga kapatid, ng umaga, and He shall come unto us. Na siya'y darating as the rain, kagaya po ng ulan. As the latter rain and the former rain unto the earth. Ang latter rain at saka former rain, it is the Spirit of God. Hello? It is the Spirit of God. The latter rain and the former rain. The former rain, mga kapatid, yun i-Diyos ng Panginoon. Hallelujah. Sa araw ng Pentecostes. And the latter rain, itong huling kapanahonan, ay ibubuhos pa niya ang malakas na presensya ng Panginoon upang maabot ang mga hintil, upang mapuno ang mga hintil, upang baligtas tayo, baligtas ang ating mahal sa buhay na matigas sa ulo kung ibubuksan nila ang kanilang paisipan. Na si Jesus Christ siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang ako nga,
Kaya nasabi sa John 8:24, if you believe that I am He, ye shall die in your sin. Kung hindi kayo maniniwala, ako nga, na sinabi sa Exodus 3:14, na ako nga sabi ng Diyos kay Moses, ano pangalan mo ba yun? Ako nga gumawa ito, ako nga nagbilang sa mga kabayo. Ang hindi naniniwala na siya sa mga mamatay sila sa kanilang kasalanan. Kapag hindi tayo maniniwala kay Jesus Christ na siya, kasi ako nga mamatay kayo sa kanilang kasalanan, sa iyong kasalanan, purihin natin ang Panginoon. Kaya sabi sa John 8:58, before Abraham was I am. Bago ipinanak si Abraham, siya na nga. Hello! Wala ka nang ibang hanapin pang Diyos. He's the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Kaya nilagay natin dito sa pulpito natin, there is only one God. Walang ibang Diyos. Hindi, marami po. Maraming talata po, mga kapatid. Siya ay liligta mo, siya ay Diyos, siya ay Espiritu. Amen. Amen. Kaya ang kukunin ng Panginoon ay handa po sila. At inutukoy ng Panginoon. So, notice mga kapatid, ang sinasabi, 2 days at saka 3 days. May kahulog mo. Hindi ba sabi po, mga kapatid, sa verse 2 Peter chapter 3 verse 8, one day for man is 1,000. One day for the Lord is 1,000 for men. Isang araw lang sa Diyos, 1,000 mo sa tao. Hello? So, sabi, do this, i-revive tayo. Ibig sabihin, itong 2,000 years, kinakailan mag-ihanda, magpalipayan tayo, magpalakas tayo this 2,000 years, eh, ba? Anong taon tayo ngayon? 2025. Lumpas tayo ng Panginoon. Hindi malugit na ng Panginoon na i-revive tayo. Kasi pag 3 days, mga kapatid, it is the millennium. Papasok na tayo sa millennium. So, mga kapatid, kailangan natin po maging handa po, mga kapatid. So, kailan po ibinuhos ng Panginoon ang forming rain? And the day of Pentecost, anong pizza yun? Anong taon yun? 33 AD. 33 AD. Ano doon yung AD? 33 AD. So, ang 33 AD, idadagdag mo sa 2, mga kapatid, 2,000 plus 33 AD, magiging 2033. Di ba? Eh, ano tayo ngayon? 2025. So, bilang kaya pa ilang taon? 8 taon. 8 taon, di ba? 25. 33. So, mga kapatid, ngayon po, anong taon? Ngayon po. Ang sabi ng iba, may iba pala ng pantayan kasi yan ay dadaan ka talaga sa buot ng Diyos, sa galit ng Diyos, sa pagkakiyat talaga. Kung yung panapatay dahil sa bigatan, kung nanilitin tayo, hallelujah na, iligtas tayo sa bigatan ng Panginoon, sa buot ng Panginoon, dahil sabi ng Panginoon, iligtas tayo sa kanyang buot. Eh, diba? Ang buot ng Panginoon ay 7 years. Yan sabi po sa Daniel, chapter 9, verse 57. 1 week is 7 years, mga kapatid. 7 years. So, kung 2033 minus 7 years, mga kapatid, maiwan na, mga kapatid, ilan taon na lang yan? 2033 minus 7 years. Kung hindi, ay bago mag 7 years, nakukunin niya. Ano? 2026. Lahat na sa'yo, 2026. Ano tayo ng taon na yun? 2025. Ibig sabihin, isang taon na lang. Ang paganda, huwag ka pabanjing-banjing. Kailangan tayo! Hallelujah! Magiganda sa Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Yan po, mga kapatid, it is the prophecy. Kaya bubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu Santo. Kaya nasabi sa mga kapatid sa Haggai chapter 2 verse 8 and 9, silver and gold is mine. The glory of the glory of God is greater than the former. Sabi ng Panginoon, ang glory ng Panginoon is greater than the former. The latter rain is greater than the former rain. So, itong huling kapatid
panahon, God will perform great things. Amen. Believe in God will perform great things. Kasi naman si Jeremiah, the neighbors come and they call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Maniniwala ka kasi hindi. If you will call upon the Lord, hallelujah, God will do great things and mighty things you did not know. Hindi mo pa nakikita. Grabe mapakita sa iyo ng Panginoon ang mga bagay. Hallelujah. Kapag ikaw naniwala sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga nung Lunes, naglilipit kami dito. Sabi magbaha na nga, baka magkaroon ng mundo'y na baha. Lipitan mo. Pagod ako sa paglilipit. Taas mga kapatid, baka mabulubog mo naman gabi. Sabi ko, Lord, napagod na kami sa paglilipit. Napagod na kami sa baha. Awa ka naman. Huwag mo papasukin ang baha. Alam niyo po, salamat sa pinagkahabi sa great God. Ang baha hanggang ay sa great God na kapatid. Hindi nakapasok. It is the great things of God. It is the goodness of God. And yan po ang hallelujah, ang grasya ng Panginoon. Yan pag-ibig ng Panginoon. God will do great things. Palaparan ng Panginoon. Hallelujah. God will perform great things. Diba? Hallelujah. Yan po mga kapatid. Nagawa ang Panginoon. Nakakalaman ang mga bagay. Kaya na, ang sabi po ng Panginoon sa 1 Thessalonians 1 verse 10 at 1 Thessalonians 5 verse 9. Pansinin natin. To wait for His Son from heaven. Naghintay tayo sa anak niya sa langit. Whom He raised from the dead, na magbuhay mula sa mga patay. Even Jesus which deliver us from the wrath to come. Ililigtas tayo ng Panginoon sa buot na darating. Believe it. If you will believe Jesus Christ, God will save us from the wrath to come. Ililigtas niya tayo sa buong nararating. Another verse, mga kapatid, only one verse. At sinabi sa 1 Thessalonians 5 verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation to our Lord Jesus Christ. To obtain salvation to our Lord Jesus Christ. Hindi yan ay ilaga sa buong niya, kundi hallelujah, ano natin, ang kaligtasan kay Jesus Christ. Notice if you will not accept Jesus Christ, praise God, you will live right. Mga kapatid, si Jesus Christ lang pag-asa natin, adding any other things, mga kapatid, si Jesus Christ lang, wala tayong tatas, mga kapatid, wala organisation, wala religion po, only Jesus, halikan sa iba, mga kapatid. Amen, hallelujah, hallelujah. Iyan ang kapatunayan niya, katibayan. Nasabi ng Panginoon, where 2 or 3, every word shall be established. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 1. Where 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Nagpapatunay, kinakailangan dalawa, nagpapatunay tatlo. Kapag isa lang hindi matibay, kinakailangan dalawa o tatlo mga kapatid. Palakarin din ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya, ang sabi ng Panginoon, praise God, sa Titus chapter 2 verse 11, 12, and 13. For the grace of God bring salvation hath appeared to all men. Ito'y grasya ng Panginoon, kaibigan. Nakahayag po sa lahat ng mga tao na teaching us that denying ungodliness. Tinuturuan tayo na ilayo tayo sa mga kalikuan na hindi makadiyos. Unworldly lust ang makamundong kalibugan at kalasuan, kalayawan. And he shall live soberly. Tayo mamumuhay na may kahinahunan, righteously, katuwiran, ungodly ng mga Diyos in this present world, upang kukunin tayo ng Panginoon sa kasalukuyan ng mundong ito. Ano sabi niya? Sino darating? Si Jesus Christ. Hindi si Marcos. Hindi mga kapatid. Si Mussolini. Hindi mga kapatid. Sino pang Diyos na tinatawagan ng kapatid, si Baal. Ano sabi niya? Looking for Jesus. Looking the blessed hope and glorious appearing our great God, Savior, Jesus Christ. Sinong darating na Diyos? Si Jesus Christ. Hallelujah.
darating, sino ang darating? Sino may nagtiwag? Hindi mo talaga si Jesus Christ, hindi ka maligtas. Dahil siya ang darating si Jesus Christ. Amen? Kaya naman hindi sa nila Jesus Christ natin. Si Jesus Christ, tao lamang yan. Suko lamang yan. Ang Diyos ko ay Ama. Ay kung hindi mo tinanggap Jesus Christ, hindi ka maligtas. Dahil ang darating si Jesus Christ. Di ba? Di ba? Sino ang Ama tinatawag mo? Baka Ama at sinumalikan. Sabi sa John 8:44, the devil is the father of lie, the father of all. Kaya ang hindi niniwala kay Jesus Christ, father of lies siya. This, hindi kasi pinanag. Siya na ngayon, walang hanggang Ama. In Isaiah 9:6, unto us a son is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called the Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Even mo rin ang ating Panginoon. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya kailangan mo tanggapin ang Jesus Christ, mga kapatid. Kailangan tayo panganak muli, hallelujah, sa Panginoon Jesus Christ, mga kapatid. Dahil ang kapanganakan muli, yan ang magbabago sa atin. Mga kapatid, yan ang magbabago sa atin. Where can I find the Bible? Mga kapatid, dito ang nasulat, mga kapatid. Sulat nyo lang. And Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Ano sabi niya? Not of works of righteousness that we have done. Hindi sa mga gawa ng ating mga mabuti na tayo ay maligtas. But according to His mercy save us. Dahil sa kanyang awang niligtas tayo. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kaya na kailangan mahugasan ka sa pamamagitan ng ano, mga kapatid, sa kanyang banal na dugo, sa kanyang pangalan, ang renewing of the Holy Ghost, the Holy Spirit, mga kapatid, at siya, hallelujah, magbago sa atin, mga kapatid, sa pamamagitan ng Espiritu niya, kaya kaya-quicken our mortal body, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya na ang mag-sanctified at mag-justified sa atin, ang kapanganakan ulit. Another verse, mga kapatid, sa 1 Corinthians 6 verse 11. Nang tayo dati makasalanan, tayo dati, basta duloy tayo dati, mga magnanakaw, mga tulisan, tayo mga adulteros, mga kapatid, tayo mga kapatid, mga binabae, binalaki, nanasabi dyan. Ngunit, ganyan, talaga natin naman. Magsabi na, we are washed. We are sanctified. We are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Yan po ang sa 1 Corinthians 6 verse 19 and 11. Yan po mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. May pangako ng Panginoon. Mababaguhin ka. Alay sa tulong ng Panginoon. Sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa Espiritu ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon. Sa dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord to God. Hallelujah. 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 Kaya nga, sinabi po mga kapatid sa 2 Peter chapter 3 verse 3, 4, and 5, knowing this, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lust. Itong huling kapanahunan, ang mga tao ay mamanglilibang, mapanumayaw, mapaalipusta, lumalakad sa kanyang kalayawan at kalasuhan. At sabi dyan sa verse 4, saying, where is the promise of His coming? Saan na ang kanyang pagdating? Darating na. Maghintay-hintay ka lang po. Hindi ka matatakap sa kanya. Darating siya. Kaya sabi niya, for since the Father were filled sleep, ang aking mga ama, namatay na ka, kahit hindi pa dumating. Hindi pa dumating, eh hindi ka tumakap sa Panginoon. Mga kapatid, kaya sabi niya, all things continue as they were from the beginning of the creation. Na lahat ng mga bagay magpatuloy ito sa pasimula, mga kapatid, ng nilang. Sa verse 5, at sabi diyan, for this is willingly are ignorant of na kung saan. Ayaw na huwag tayo mo malay, that by the word of God, the heaven were old. Sa salita ng Panginoon Diyos, na ang langit ay matanda na. And the earth standing out of the water, ang lupa ay nasa ilalim ng tubig. And the water. So, ang lupa, ang mundo nito, nasa ibabaw o sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng lupa. Anong gusto mo? Sa ilalim ka o sa taas? Ang
Ang mundo mga kapatid, paikot lang din. Ang sabi niyan, where the world then was being or overflow with water, perished. So, ang mundo, ma-overflow ng water. Kapag hindi ka magbabago pa, ma-overflow ng water, susunugin talaga ng Panginoon. Sa verse another verse ng kapatid, kasi verse. Susunugin ng Panginoon. So, ibig sabihin, kaya yan ang propesya ngayon na ang mga lugar na hindi binabaha, binabaha na. Kaya nakatala sa mga kasulatan, the earth will be overflow with water to be perished. Ibig sabihin, sipin mo yun, ang mga syudad ay binabaha. Ang Amerika binabaha. Mga kapatid, ang Saudi binabaha. Pati po mga kapatid, ang Middle East na tagtuyot at yung Middle East, nagkaroon ng tubig binabaha. Dahil po, overflow ng katunay mga kapatid, na overflow rin ang pagpapala ng Panginoon. This last day mga kapatid, God will overflow His blessing mga kapatid. God will overflow His blessing. That's sabi naman, greater works. Hallelujah. Greater glory will pour out. Sabi naman, silver and gold is mine. Kaya nga, ibuboost ng Panginoon ang pagpapala para ma-reach out po ang na dapat ma-reach out mga kapatid. Kaya nga, huwag kang madamot sa Panginoon. Kailangan mo i-reach out ang iyong kamag-anak, i-reach out ang iyong kaibigan, kabahay, na sabihin mo tanggapin mo si Jesus Christ. May panganak ka muli sa tubig sa Espiritu ng ating Panginoon para tayo maligtas, para ka maligtas, para hindi tayo maiwanan. Amen. Amen. Mapurin natin ang Panginoon. Kailan ba ang pagkukuha ng Panginoon? Pansin natin sa Revelation chapter 4, yan po ang chronological order. Revelation chapter 4. After this, I looked, and behold, the door was open in heaven. Nung nakita ko ang langit ay nabuksan. And the first voice which I heard was as were all the trumpet talking with me. Nung nagmimikombus, parang trompeta na sinabi sa akin. And said, come up hither. Lumapit ka. Kaya nga, paano tayo lapit? Sa pamagitan ng kukunin tayo ng Panginoon. Sa kanyang kapangyarihan, we will come up. Bakit? We will come up. Means we will be caught up. Come up and caught up. Yun ibig sabihin nyo. Kukunin tayo ng Panginoon. Lalapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Kukunin, rapture tayo ng Panginoon. Hallelujah. Yan po mga sinabi sa Revelation. Hallelujah. Should be things which must be here and there. Pagkatapos na kukunin tayo ng ipakita ng pero mga bagay ang mangyayari sa mundo ito. Ipakita ng Panginoon ang mangyayari sa mundo ito na hindi naniniwala. Those who will live behind na naiwan. Kaya nasabi, immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven and one sat on the throne. One sat on the throne. Kaya nilagay ko rito mga kapatid sa ating altar, Revelation 4:2, there is only one sat on the throne. There is no two, there is no three, kundi isa lang nakaupo sa trono. Kukunin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kukunin tayo ng ating isang trono lang. Wala na. Isang Diyos lang. Wala nang iba. Wala ka nang ibang hanapin pa ang Diyos. Si Jesus Christ ay darating ko pagkukunin tayo. Hinalo sa ito ko tayo. Ikamatay ng Panginoon. Hallelujah! 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 Yan po mga kapatid, Revelation, chapter 4, chapter 5. Pag chapter 5, sabi niya, is the lion from Judah. In chapter 6, yan ang buhok ng Panginoon. Ano buhok ng Panginoon? Makikita niya sa Antichrist. Makikita ng mga kapatid ang digmaan talagang matindi. Magkaroon po ng tagutom. Magkaroon po ng kamatayan ng dilubyo mga kapatid ng mga bisitsalo. At marami po mga martir. Ang hindi madala po sa kotak ng Panginoon mga mapakamartir. Sinabi sa banal na kasunod, marami pong mamartir. Dahil alam na nila. Kaya ang lindihan, you will worse. Kapag hindi mo pinanggap si Jesus Christ, may pag-asa ka pa kung magpakamartir ka. Ayan ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Marami na pakamartir sa kanyang desisyon. Marami na pakamartir sa kanyang asawa. Nagpakamartir sa trabaho. Nagpakamartir sa petas. Mabuti pakamartir. Kaya nasabi ni Pablo, for me to live is Christ
Hallelujah. Ang ano? Pagkatapos ba ng mga caught up ay maraming maligtas? Marami pa rin maligtas dahil marami pumapakamatay eh. Kung mababasa mo, Revelation chapter 7, God will save the 134,000 Israel, yung Israelita yun. Kaya sabi namin, huwag mo hamakin muna ang lupa, sabi niya, unless you will sell the 144,000 Israel. Hindi na kabagi yun. But, sabi niya, there is a great multitude come out from the great tribulation. Timid the transformation. Ibig sabihin, marami pong maligtas magpakamati. Dahil po, hindi nila tinanggap si Jesus Christ, hindi sila nakasama sa pagkotog ng Panginoon, mayroon pa rin pagkasa sila kapag hindi sila magpatatak. Sa numero 666. Kaya na pag-asa natin ang numero na Jesus Christ. Hallelujah, Espiritu Santo ng Panginoon. Hindi siya Antikristo. Kaya kasi Antikristo, mga kapatid, ang pahayan dito. Pero bago sa pahayag, kukunin muna tayo, kukunin natin ang Panginoon. Kukunin muna ang mga, hallelujah, nagpakamanal sa Panginoon. Ang nagpakamanal sa Panginoon, kukunin niya. Kaya nasa sikat sa Lumen chapter 2, may sabi, except the falling refers, the man of sin will reveal. Maliban na kukunin muna tayo, kaya ang hari ng kapalasanan, ang anak ng kapalasanan ay magpahayag. Si Antichrist, kukunin. Sino na bibigay sa kanya? Yun ang mga church. Yun ang bride ng Panginoon. Yun ang mga alibanal ng Panginoon. Napuspos ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya na kailangan tayo magpakaranal. Bakit sabi, magpakaranal? Ang hirap ng pakaranal, Pastor. Holiness. Nakakainis at nakakalinis. Di ba? Holiness, nakakainis. Nakakalinis. Ang mga alam ko ng holiness, kalsisan ko kayo, mga kalsikan kayo ito. Pero mga kapatid, nakakalinis yan. Di ba? Kabayan ng Panginoon. And diba? Kaya napakamanal tayo sa Panginoon. And hallelujah! Kasi naman, 1 Peter chapter 1 verse 16. Mga kapatid, 1 Peter chapter 2 Peter chapter 1 verse 16. Chapter 1 verse 16 sa mga kapatid. Be holy, for I am holy, said the Lord, sabi ng Panginoon, 1 Peter chapter 1 verse 16. So yun po mga kapatid. Kaya, ang sabi po, blessed and holy is had a part in the first resurrection. Mapalad ang mga unang nakabahagi sa unang pagkabuhay. Or such the second death had no power. Ang pangalawang kamatay, wala na kapangyarihan sa kanila. But they shall be praised. They shall be praised of God, sa sagutin ng Diyos, and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Pansinin natin dito mga kapatid. Oh, tumis ba yan? Praise of God and of Christ. Ang God sa Christ, mahiwalay ba yan? Hindi po. It is with the office. It is the attribute of God. His God is Christ. For Christ lead us through His blood. Si Christ nagkaroon ng blood. At Diyos nagkaroon ng blood of Christ. Ngayon ba? Kaya nagiging Christ po tayo, nagiging sasagutin. Puri natin naman. Hindi nagiging dalawang Diyos. Yan ang attribute sa Panginoon. Yan ang manifestation ng Panginoon. Yan ang opisina ng Panginoon. Na marami sa opisina mga kapatid. Paano tayo maligtas? Ngayon ba? At agad kayo na 1,000 taon. Yan tinatawag. And the third day, yun ang receive. Bumuhay niya ng Panginoon. Magkahari ang mga banal sa millennium. Ngayon ba? Malapit ang millennium mga kapatid. Puri natin ang ating Panginoon sa sabihin ng taon. Hallelujah. Yan po mga kapatid. Kaya nga, lagi ko pinangaro ito, mga pinangatyon ko, ngayon po nireview mga kapatid sino nara-restrict ang ating pananglatay mga kapatid sa ating Panginoon. Ngayon po rin natin ating Panginoon. Ngayon pa lang natin Panginoon. Pamulit kalataan sa mga kapatid. For he that is unjust, let him be unjust still. Ang magpakasama. Mga kapatid, and is filthy still. Ang magpakarumi. He that is righteous, let him righteous still. Ang magpamatuwid ay magpatuwid.
And he that is holy, let him be holy still. Ang magpakamanal, magpakamanal. And behold, I come quickly, narito, darating ako. And the reward is with me. Ang gantimpala sa akin. To give every man according to his work shall be. Ang Panginoon magbigay ng gantimpala ayon sa mga binuhat at kanyang magawa. Ano sabi niya? Ayon sa kanyang binuhat at ginagawa. Ang sabi niya, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Sino ang Alpha and Omega? Si Jesus Christ. Siya ang Diyos. He is the Alpha and Omega. Sa sino lang ang Omega? Siya po ang Alpha and Omega. Siya ang darating. Kaya sa Revelation 1:8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, which is and which was to come. The Almighty God, sino Almighty God? Si Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya Revelation chapter 1, verse 17 and 18, I am first and the last, sabi niya po yun, I am he that was dead and that's alive, and was dead and was alive forevermore. I am the he of death and hell. Ako nga, nabuhay at namatay at nabuhay at maguli. Kaya sa akin ang mga susi ng kamatayan at ng impyerno. Mga kamatayan, hallelujah, the day of death and hell. Ang kamatayan ng impyerno, nasa Panginoon na mga kapatid. Ngayon ba? Nasa Panginoon na. Talo na sa Satanas. To the death of Jesus Christ in Hebrews chapter 2 verse 14. To his flesh and blood to destroy the power of death which is the devil. The devil was already defeated, mga kapatid, sa pangalan po ng Panginoon, the blood of Jesus Christ. Kaya nga, tanggapin mo si Jesus Christ, may panganak ka uli sa tubig sa Espiritu. Kapag hindi ka biyangan sa tubig sa Espiritu, hindi ka papasok sa ng Diyos. Ang kapanganakan sa tubig sa Espiritu, mabautismo ka sa Panginoon Jesus Christ. At tanggapin mo ang Espiritu Santo. Acts chapter 2 verse 28. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. It is the gift of God, the Holy Ghost, to change us. Hallelujah. To have a miracle purposes, to glorify us, to change us from mortal to immortality, mga kapatid. To rockable to rockable, mga kapatid. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Your labor is not in vain. Yes! Ang iyong pagpapagal ay di ba sa 1 Corinthians chapter 15 verse 8, iyong pagpapagal, mga kapatid. Notice, God will not pay your labor only. Ang Diyos ay hindi nagbabayad lamang sa iyong mga pagpapagal, sa iyong mga paghirap. God will give you a reward! Hallelujah! Kung sino sa labor, will be the reward of the minute. More than enough, mga kapatid, ayun po rin natin ang Panginoon. Higit sa lahat, po rin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Ngayon po tayo mga kapatid natin. Praise God. Open your eyes. Open your understanding, mga kaibigan. Unless you will born again, ipangalangan muli sa Tubig sa Espiritu, John 3, mga kapatid, you cannot enter to the kingdom of God. But if you will not be born again, you will burn again. Susunugin ka sa impyerno. Susunugin ang mundong ito. Second Peter chapter 3, mga kapatid, verse 10. All the elements of this world will be returned in a fervent heat and will return and the melt, mga kapatid. Masupunaw ito, malulusaw ito in the fervent heat, mga kapatid. Pero we are looking, hallelujah, the blessed hope, our great God, Savior, Jesus Christ, mga kapatid. Amen and amen. Kapag hindi ka pang nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ, you've got to accept the baptism of Jesus Christ, to cleanse and forgive our sin. Mga kapatid, if you have not yet received the Holy Ghost, if you receive the Holy Ghost but your Holy Ghost was already expired, your Holy Ghost was already drained, you need to repent, you need to recharge, mga kapatid. Hallelujah! Matagal ka na may Espiritu Santo, ngunit naubusan na, mga kapatid, nawawala na, nalulumbay ang Espiritu ng Panginoon sa katigasan ng ulo, sa kayong kayabangan, sa kayong kakulangan, sa kayong pagmamalaki, sa iyong karamutan, sa iyong pagmataas. Kaya nakaliyan na din ang Spirit ng Panginoon. Ngunit God full of love and mercy. Hallelujah, sabi ng Panginoon. Hallelujah, na well not ancient perish, but also come to repentance. Ayaw na mapakahanap ka, kundi parang ikaw sa magsisisi ng ating mga kasalanan. Hallelujah.
Let us come to the altar. Sabi ng Lord, here I am, Lord. Narito ako, Panginoon. Baguhin mo ako, Panginoon. Change my life, Lord. I will accept the Lord as my Savior and my God. Lord, I will accept the Lord. You are the Holy Ghost and fire, O God. Lord, change me, Lord. Glorify my body, Panginoon, Lord. Change my body from corruptible to incorruptible. Change my body to mortal to immortality, Panginoon. Dakilang Diyos, forgive my life. Forgive my sin. Forgive the things that I have done upon thee, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo siya, Panginoon. Patawarin mo sila, Panginoon. Alaya sa kalabalaya sa kiyaya sa kalo. Alabalaya sa kiyaya sa kalabalaya. Alabalaya sa kaya sa kiyaya sa hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagandahan, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kagandahan, Lord, Panginoon. Naghihintay ka, Panginoon, matagal na sa mga nagmamalaki. Huwag kang magmamalaki. Huwag kang mag-iimbot. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Forgive my sin. Forgive my life, O Panginoon. Change me, Lord. Use me, Lord. Hallelujah. Use me a vessel, Panginoon. Gamitin mo ako mag-isisiglan. Gamitin mo ang mouthpiece mo, Panginoon. Maging spokesman mo po, Panginoon. Yaya sa kalabalaya sa kiyaya. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yaya sa kalabalaya sa kiyaya sa kalabalaya. Patawarin po kami. Patawarin mo sila, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Forgive them, Lord. Hallelujah, hallelujah. Renew the Holy Spirit of God. Renew the Holy Spirit of God. Hallelujah. Kumakatok ang Panginoon sa puso mo. Buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang kaisipan mo. Despise not the richness and the goodness and forbearance of God. Knowing this, the goodness of God, let it into repentance. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Hinintay mo sila. Hinintay mo kami na magbago. Hinintay mo kami tatanggap sa iyo. Hinintay mo kami, Panginoon, magpupuspos sa iyong kapangyarihan. Magpupuspos sa iyong Espiritu Santo, Panginoon. Hallelujah. Baguhin mo sila, Panginoon. Hallelujah. We must prepare. We must prepare our family. We must prepare our life. Hallelujah. Hallelujah. Tandaan natin, mga kapatid, sa Luke chapter 14, hallelujah, verse 26. If any man come after me, you must hate your parents. You must hate your loved ones. You must hate your children, your brothers, sisters, even your own self. You hate it because your self is the hindrances, your flesh is the hindrances, and you will be the disciple. Hallelujah. Kaya nga, ang flesh nito, ang laman na ito ay dahil hadlang na hindi tayo malapit sa Panginoon. This is a carnality. Kaya sabi ng Panginoon, if any man, hallelujah, defile yourself, cannot be able to come to the Lord God. Kaya sabi ng Panginoon, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Oh, hallelujah. Don't be defiled. Hallelujah. Come out among them, my peoples, and separate, sabi ng Panginoon, say the Lord. That's not the unclean things, sabi ng Panginoon. So, hallelujah. That's not unclean things. Hallelujah. Defile not your body, at sabi ng Panginoon. Be not equally together with the world, mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Kaya salamat po ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Change their life, O Panginoon Lord. Change their life, O Panginoon Lord. In Jesus' name, gamitin mo, Panginoon, si Panginoon Makalay salita, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, si Brother Ramon Makalay salita. In Jesus' name, Lord, gamitin mo, Sir Philip, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Na Makalay mo salita, Sir Philip, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sakalabalaya sangka. In Jesus' name. In this name, in Jesus' name. In the name of Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ.
Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. You are there to provide. You are there, hallelujah, to change our life, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Bless them, Lord. Bless them, Lord, in the name of Jesus. Bless them, Lord, in the name of Jesus. Bless them, in the name of Jesus. Hallelujah, sige, hallelujah. Pray. Pray, be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost in Jesus' name. Be filled with the Holy Ghost. In Jesus' name, in Jesus' name. Be filled with the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, be filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah.